Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Walang Blue Ribbon Committee Hearing sa June 16. Senator Erwin. Sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erwin Tulfo na walang hearing ang committee sa Martes, June 16. Taliwas ito sa anunsyo ni dating kongresista Mike Defensor kaugnay sa umano'y pagdinig sa naturang petsa. Ito yung statement ni Senator Erwin Tulfo as chairperson ko ng Blue Ribbon Committee. Official statement on the Senate Blue Ribbon Committee on the unauthorized June 16, 2026 hearing. The public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon Committee, has been scheduled for June 16, 2026. The committee wishes to clarify that the recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding the alleged hearing on said date were made without the authority and approval of the committee or committee period. Accordingly, the committee categorically rejects the misinformation being circulated online. For the guidance of the public, 1. Legislative proceedings must strictly adhere to established protocols. Under the rules of Senate, a formal trade notice and agenda distribution are mandatory prior to the committee hearing. Number 2, former Congressman Mike Defensor is neither a member of the Senate nor the Blue Ribbon Committee. Consequently, he is not privy to the official investigation of the body. He possesses no legal standing to announce any proceeding on behalf of the Senate. Next, the Blue Ribbon Committee will not permit its name and institutional integrity to be misrepresented or utilized for unauthorized disclosures. The public is urged, ito na, panawagan, urged to rely exclusively on the official announcements and advisories from the Blue Ribbon Committee under the Senate of the Philippines. Signed, Senator Erwin Tulfo. Okay. So, alam naman ng publiko na may dalawang paksyon. Ang Senado ngayon, Gatchalian at saka Cayetano. Sa ngayon, ang kinikilala ng marami na legitimate na Senate President is si Senator Cayetano dahil siya ang binutuhan ng 13 members of the Senate. Wala pa mang 13 na bumoto kay Gatchalian. Si Gatchalian binutuhan lang ng 12, hindi naman quorum, hindi naman majority ang 12. Saka ang boto sa kanya, SPP, Senate Pro Tempore. So, yung Blue Ribbon Committee na na-organize noon, pag-take over ni SP Cayetano, ang kinikilala ng marami na legitimate na Blue Ribbon Committee, yung kay Senator Pia Hontiveros at Senator Marcoleta. At yun, yung announcement, nasa isang lugar, nakalimutan ko na yung venue outside the Senate, magkakandak sila ng Blue Ribbon hearing bukas, kasama ang Brave 18 Marines at posible may maidadag pa na 14 na testigo, mga dating Marines. So, bahala na itong announcement ni Senator Erwin Tulfo kung pakikinggan ba siya ng taong bayan na ay
peke pala yan. Yung hearing bukas, peke yan. Huwag tayong manood, huwag nating ano. Bahala na ang publiko. Ako, manonood ako. In the same manner, noong June 4 na BRC hearing ni Senator Marcoleta, SP Cayetano, sa isang live showing, live stream, 230,000 ang nanood. Yung BRC hearing turned meeting ni Erwin Tulfo, 5,000 lang ang nanood. So makita nyo, yung interest ng taong bayan, mas marami ang interesadong makinig sa sasabihin ng mga ex-Marines. So, tingnan natin bukas kung anong gagawin nila. Siguro hindi naman nila mapigilan dahil nasa labas naman ng Senado, maliban lang kung may manggugulo doon. So, ulitin ko, ako, manonood ako. At yung importanteng mapag-usapan doon, may siwalat, i-vlog ko rin para, kasi ako naniniwala ko na itong Brave 18 Marines plus 14 kung mailalabas, nagsasabi sila ng katotohanan. Kahit anong paninira nila na mga kargador lang yan, maleta boys, destabilizer, nagpapagamit lang. Ako, buo ang paniniwala ko sa Brave 18 Marines. Kaya nga ako, nagsimula ng fund drive para sa kanila at nakakatuwa. Ngayong araw na ito, nag-utos na ko, nag-deposit na ng 100,000 pesos doon sa bank account ng Brave 18 Marines. Additional na lang ito, last week nakapagpadala na tayo ng 125,000 pesos. So, 225,000 na ang naipadala. Sa mga gusto pang magpadala, ito po yung ating GCash number. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry. Echo Victor Alpha November Ivan Henry. So, salamat sa inyong pagsuporta sa Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot na gyud. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Ada oh. Sama gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og do na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni inaanay sin nga natapos ang panalangin. Maini kay pagbuot ni sa tas tingaling nga maabot ang among pangandoy. Kinabuhi. Oo, so sa mo lang pangkamot wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod.
nga silupin lang yun in town. Mong balay o payag biyay. Muna among kahintang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang ante. In town among atop. Ilang kaldero isa ra ka buok. Wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo nga tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud. Naara gyud ay naluoy sa amo nga sa amo kahimtang ay ani adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat